Hello, what's up guys? Ah, Ngayon po guys, nandito tayo sa Pastanora Beach. So, dito po sa Jubail, Saudi Arabia. Ayan. Day-off ko po kasi. Siyempre minsan na relax tayo. Punta tayo sa isang lugar na alam nyo yun, yung stress free, yung nakaka-relax. Ayan. Ito po guys, ang ganda napuntahan ko yun na tabing dagat po, white sand po siya. Sarap po dito mag-emote. Tawa mag-isa, tawa ka at magmuli-muli ka lang habang pinapakinggan mo yung hampas ng alon sa tabing dagat at yung hangin. Grabe, napaka-stressful sa trabaho. Tapos may kasama pang mga hindi may iwas sa mga toxic na kasama mo sa trabaho kasi iba't ibang lahi yan, iba't ibang kultura yan. Talagang kailangan mag-adjust tayo dahil hindi tayo pwedeng makipag-girgiran dito dahil hindi natin lugar to. So, kung tayo yung loko-loko sa Pilipinas, hindi natin pwedeng dalhin dito sa Saudi Arabia dahil may batas po dito. Marami dito batas, napakaigpit. At isa po ito sa bansa na pinakamaigpit sa buong mundo. Dito, hindi pwede mambabae dito, hindi pwedeng mag-alak. Tumingin ka nga lang sa babae rito pag nakita ka rito ng Arabi. Pag na-report ka, makukulong ka talaga rito. So, maraming bawal dito. Talagang napakaigpit. So, para po doon sa mga talagang akala nila ganun lang ang buhay dito, akala nila masaya. Para po doon sa mga hindi nakakaalam, hindi po biro ang buhay dito, especially talaga pag OFW ka. Alam mo ba yun? Pag OFW ka, oo nga, OFW ka, syempre, kumikita ka ng pera, of course, syempre, para sa mga kamag-anak mo, pero hindi lahat ng OFW siniswerte sa buhay. Totoo yan, yung mga napapalabas sa TV na babalitaan na maraming alam niyo yun, yung naaapi dito, especially pag pagkatulong ka rito, talagang DH, talagang yan ang karamihan dito na naaabuso ng mga employer nila. So hindi biro yan dahil unang-una lalayo ka sa family mo. Siyempre, primary reason mo yan sa mga anak mo, di ba? Mabigay mo yung gusto nila, yung kahit papano makapag-aral sila ng maayos. Magtitiis ka talaga, magsasacrifice ka para din sa kaligayahan mo. Lalayo ka sa asawa mo, sa pamilya mo, sa anak mo, para lang maibigay mo yung gusto mo para sa kanila. So, syempre, excited ka naman. Ako kasi, experience ko guys, napaka-excited ko, alam niyo yun. Napaka-excited ko dahil unang-una, na first timer po ako. So, talagang napaka-excited ko talaga parating ako dito. First 3 months po talagang, ayan, sobrang tuwa ko, excited ako kasi kumikita na ako. Pero alam niyo po yun, talagang hindi may iwasan. Pag inaabot ka talaga ng alam mo yun, yung pinakamatinding kalaban mo rito, homesick. Kahit marami kang kaibigan, pag inaabot ka ng homesick guys, talaga wala kang magagawa dyan, talagang iintay mo yan. Umabot ako dito sa, alam mo yun, dun sa to the point na gabi-gabi iiyak ako. Hindi alam ng mga relatives ko yan, akala talaga nila ganun lang ako dito. Umiyak ako dyan, sobrang miss ko sa kanila, sa anak ko, alam mo yun, sobrang gusto kong makita palagi sila, yung mga tawa nila. Pero pag nandito ka, hindi na biro yun, talagang titiisin mo, umiiyak ka, tapos sobrang miss mo sa kanila, nalulungkot ka talaga, sobrang lungkot, aabutin ka talaga. Pero dahil nga syempre, wala tayong magawa, dahil ama tayo ng tahanan, kailangan natin magsakripisyo para sa kanila. Dahil syempre, wala naman silang aasahan, kundi tayo lang din. Tapos minsan darating yung mga bagay at mga problema na hindi mo inaasahan, dagdag lalo sa stress yan. Pero siyempre tatawag lang tayo sa Panginoon para tulungan tayo para makasurvive. And aside from that, siyempre kailangan tulungan natin yung sarili natin. Yan guys, advice ko rin sa mga OFW, lalo na sa mga gusto pang maging OFW, kailangan talaga tulungan mo yung sarili mo para makasurvive ka. Gagawa ka talaga ng paraan para hindi mo maisip yung lungkot o hindi ka makaramdam ng lungkot o ng problema. Talagang ikaw mismo sa sarili mo gagawa ka ng paraan para malibang ka. Ayan, hindi naman porket OFW kay palagi na lang pera, kumikita ka ng pera. Siyempre, darating sa'yo yung kalungkutan. At wala kang magagawa talaga dyan dahil walang ibang tutulong sa'yo, sarili mo lang. Tapos tingi ka ng tulong sa Panginoon. Yan, makakatulong, malaking bagay na makakatulong ka talaga. Makakatulong sa'yo yung dasal. Yan, bless dahil syempre
kahit papaano, hindi naman sobra, hindi rin kulang. Kahit papaano, nakakasurvive sa buhay. Yan, kahit may problema, kahit dumanas ng pagsubok sa buhay, still pa rin standing dahil sa awa ng Panginoon. At dito guys, tara po, lakad-lakad tayo. Sama ko kayo, lakad-lakad tayo dito ngayon. Sama ko kayo para makita nyo yung ganda ng lugar. Tara po. Yan, grabe, lakas ng alon. Titig nyo guys. Lakas ng hampas, diba? Ay, pumuna tayo. Sarap lang. Very relaxing. Hindi, bago mag-summer, nakapunta ako dito kasi pag nag-summer na. Hindi na makapunta dahil mainit. Yan siguro yung huling hangin na mararamdaman ko sa talagang walang hangin. Talagang yung dagat na yan, tumitinig yan. Ibig sabihin, pumapatag yung dagat na yan pag inaabot ng humidity rito. Nakasang alon. Maglakad tayo sa maglakad. Diyan din sapatos natin. Ang oras ngayon dito ay ayan, halos 9:35 na ng gabi dito. Maya kakayaan ng uwi. At tayo. Ito yung mga ka-churchmate. Mapapaya eh. Mapapaya yung natatawa. Ayun mga ka-churchmate guys. Kwentuhan sila. So yung couple natin, nandun naliligo yata. Ayan, isang yung beloved couple natin, yung isa na yung nakaupo. Naka-strike. Umuwi na sila ng Pinas. Sarap maglakad-lakad. Papaa tayo. Cebu hangin na yun, pupunta natin. Ito guys, napaka peaceful ang lugar na to. Tapos maririnig mo lang yung hangin, yung alon ng dagat, yung hampas sa dalampasigan. Yan, dagat na po yan dyan. Yan. Ganda ng lugar, ayan po. Alam nyo, kung meron dyang baywalk, boardwalk sa Manila, dito guys, ang ganda rin. Tapos white sand po siya. Tara po, gala po tayo, punta tayo sa may tabing dagat mismo. Yan, sa buhay natin syempre kailangan din nating ng ganitong lugar para mabawasan yung yung bigat ng problema na nadadala natin. Paraan lang para makasurvive tayo dito sa Saudi Arabia. Shout out ako sa lahat ng OFW sa buong mundo na nakasurvive para sa family nila. Yung guys, iba po, white sand po. Saludo ako sa inyo lahat. Lalo na pag nalampasan mo yung homesick, yung pinakamabigat na kalaban ng OFW. Hindi ka certified OFW pag hindi mo dinanas yung homesick. At marami rin sa pag-abroad. Naalala ko yung sinabi ng kaibigan ko bago ako umalis. Handa ka talaga, dapat well prepared ka kasi talagang maraming rin nag-abroad na nasira ang pamilya. Alam nyo yun. Kaya talagang pa nag-abroad ka, dapat talagang handa kang harapin lahat ng consequence. Kasi talagang kahit gusto mo, darating ang problema sa'yo, yung mga hindi mo inaasahan na mangyayari sa buhay mo. Pag nag-abroad ka, mas malaki yung chance na mangyari sa'yo. Kahit sabihin mo Kristiyano ka, talagang dadapuan ka niyan. Depende na lang sa pagdadala. Yan po yung taking ayun.
Sarap dito. Mag-ano ka. Magmuni-muni ka lang. Tapos, langhapin mo yung sariwang hangin. Ayan guys, oh. White sand po siya. Yan, naliligo po yung iba. Ayun po, naliligo po sila. Mainit po kasi ang ano, ang tubig dagat. Pero pag ahon nila, mamaya ang lamig po niya. Lakas po ng hangin. Dito, ang ganda. Ang lamig. Yan dito, sa po rito. Ayan po guys, nakita nyo yan, Arabian Sea. Hindi kasi umaga eh. Yan sila, oh. Yan, naliligo sila. Arabian Sea po yan. Makalaki niyan. So hindi kasi umaga eh, gabi. Pero masasabi ko lang guys, napakaganda ng lugar. Siyempre thank you Lord. Dahil halos mga major city rito napuntahan natin dahil sa trabaho ko, kasi assign ako sa ibang lugar, so ang dami ko rin napuntahang mga lugar dito at major city nga po, gandang lugar na napuntahan natin. Okay, katay behind the tears, sabi nga ng ano, sabi nga nito, behind the tears there is a blessing. Kailangan i-appreciate lang natin ang nangyari sa buhay natin. Natural na masaktan tayo, malulungkot tayo, pero part talaga ng buhay natin yan eh. Wala tayong magagawa, dadaan sa buhay talaga natin yan. Pababayan na lang natin kay Lord ng lahat. Yun ang pinaka-the best. Bukas, trabaho na naman. Ganun lang ang buhay dito. Trabaho, kain, tapos trabaho, kain, tapos tulog. Hindi tayo. Kaya yung dagat. Tayo dito sa may semento. Sa panonood nyo. Shoutout sa mga relatives ko dyan sa Pilipinas. Mga anak ko, mahal na mahal ko kayo. Yan, sagot niya sa upuan. Tayo sa upuan eh. Ito lang ang OFW. May pagkakataon, yan, ganun tayo mag-relax. Hindi naman ibig sabihin na relax, nagpapasarap ka sa buhay, dahil lang OFW talaga. Trabaho, bahay, kain. Yan talaga ang ginagawa ng OFW. Wala kang time mag-relax na mag-relax. Mag-relax tayo ng pera. Hindi mo pwedeng gawin dito yun. Unless na lang siguro kung napakamaluho kang tao. Pero kung pinunta mo rito para sa family mo, wala kang time magpili ng mga mamahaling bagay, gamit. Dahil mahal din ang mga gamit dito. Kailangan mo talaga mag-ipon ka na mag-ipon para pag uwi mo ng Pinas, syempre kung ano yung dati mong buhay, pag uwi mo ng Pinas, kung may ipon ka, hindi man ganun ka asenso ang buhay mo, pero hindi naman na ganun kahirap. Kahit pa paano, meron ka ng panglaban, mas maganda kung magkakaroon ka pa ng business, kung talaga nakaipon ka ng nawalaki-laki, para hindi ka na umalis, hindi mo naiwanan yung family mo, kasi wala pa rin pinakamasaya sa buhay natin kundi yung pamilya natin, kasama natin.
Sa trabaho tayo, pag uwi natin ng bahay, kasama natin sila, lalo na yung mga anak natin. Kita natin sila sa pagtulog, pagising, kita mo sila ulit, mahahalikan, mayayakan mo sila. Unlike OFW ka, talagang titiisin mo lahat yan, hindi mo sila makikita, gusto mo silang maamoy, hindi mo sila maamoy, talagang puro picture na lang yan, tignan mo lang sa picture. Sana video call kung makakapag video call, pero maliban dyan, wala na. Talagang iba pa rin yung nakakasama mo sila, ng personal na nakikita mo sila. Ayan, nararamdaman mo yung presence nila. So kailangan talaga maging matatag ka. Pag OFW ka, dapat matatag ka. Hindi ka dapat yung, alam mo yun, hindi ka dapat basta-basta nadadala sa kahit anong emosyon. Although talagang mahirap, pero kailangan mong labanan dahil siyempre ginusto mo maging OFW eh. Sabihin, pag ginusto mo maging OFW, pag ginusto mo yan isang bagay na ganyan, kailangan talagang pakatatag ka kahit anong mangyari, na malalampasan mo yung dagok sa buhay para maging successful ka talaga. Dasal palagi, pinakamatindi dyan, dasal. Kasi pag wala kang dasal, hindi ka humingi ng tulong sa itaas, wala ka pa rin magagawa. So, dasal, may pagkakataon makapag-church ka, mag-church. Ayan. Yan ang panlaban namin ito bilang OFW. So, again, sa lahat ng OFW, mapananay, mapaama ng tahanan dyan, na lumalaban, na nagsisikap para sa pamilya nila, para sa mga mahal nila sa buhay. Proud ako sa inyo guys, dahil talagang hindi basta-basta ang maging OFW. Hindi yan basta-basta, lalo na doon, para lang doon sa mga hindi pa naka-experience, hindi ganun kadali guys. Pag nandito na kayo, hindi na ganun kadali ang buhay. Talagang iba na, mahirap ang buhay pag nandito na kayo, dahil talagang kahit gusto mo, masasaktan ka talaga. Kaya kailangan mo talaga dyan, tibay ng dibdib. Yan, talagang lakas ng loob. Siyempre, pag nandito ka na, iba na yung buhay mo rito. Hindi mo na hawak, hindi mo na kontrolado kung anong mangyayari sa iiwanan mo. Hindi mo na kontrolado yan. Talagang tanggapin mo yung katotohanan, talagang yun ang realidad. Hindi mo na kontrolado yung mangyayari sa iiwanan mong pamilya o kamag-anak. Kasi unang-una, hindi mo na sila nakikita at gusto mo mang gumawa para sa kanila, wala kang magagawa dahil hindi mo sila kasama. Kailangan talaga pag desidido ka na, kailangan ihanda mo yung sarili mo sa lahat ng pwedeng mangyari sa buhay mo pag naging OFW ka. Yan ang mga isa yan sa mga tip ko sa inyo para sa mga gustong maging OFW. Hindi basta-basta. Ngayon, kung talaga gusto nyo ma-experience, walang masama dahil talagang lahat naman tayo nangangarap para sa pamilya natin, lalo sa mga anak natin. Pero be sure na matibay ka, na napakatindi, matibay ka, at kailangan matatag ang mentality mo. Dapat matatag ka dahil yan ang unang titirayan sa'yo. Pag nalungkot ka, mag-iisip ka. Yan, pag mahina ka, dyan mag-umpisa yun. Mababaliw ka, kaya magpapakamatay ka. Diyan na yan magsisimula yung stress pag inabot ka yun. So kailangan be ready ka bago mo maisipang maging OFW. Yan, sana makatulong sa inyo itong buhay OFW kahit konti. Magkaroon kayo ng idea doon sa mga gustong mag-abroad. Sana kahit paano sa inyo to, makatulong sa inyo para kahit paano maging handa kayo pag naging OFW kayo. Salamat, shout out sa lahat, God bless, and keep safe to all.